Magandang gabi po sa inyong lahat mga kuya at atings at welcome po sa 8 minuto lang. Bago po ako magsimula sa video na to, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng sumuporta at nanood ng pinakaunang kwento na may 5 episodes at pangalawa at pangatlong kwento po na in-upload ko sa YouTube channel ko. Maraming salamat po at kung hindi pa po kayo nakapag-like ng video at nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po. So, eto pong video na to ay ang pang-apat na kwento natin. Kung feeling nyo ay nag-enjoy kayo sa mga content ko, pwede nyo pong i-recommend ang channel ko. So, para po sa video na to, bali pang-apat na kwento na po. So, disclaimer again. So, ito pong kinukwento ko ay nangyari sa totoong buhay. So, wala pong gawa-gawa dito. So, kayo na po ang bahalang humusga. Lahat po ng kwento at video sa YouTube channel ko ay based on experience po. Simulan ko na po mga kuya at atings. So, ready na po ang timer natin. So, 8 minutes lang na pagkukwento. So, start ko na po. Ayan. Alright. So, para po sa ika-4 na kwento natin, gusto ko lang pong itanong sa inyo, naalala niyo pa po ba kung kailan kayo unang nagka-cellphone? At kung ano yung pinakaunang cellphone na nagamit ninyo sa buhay niyo? So, yun po yung i-share ko ngayon. Bilang nakakamiss yan isa sa mga bagay na nakakamiss yung mga panahon dati. Yung taon po na nagkaroon ako ng pinakaunang cellphone ay nung 4th year high school ako. So that was 2003, yung pinaka unang cellphone na nagkaroon ako. So naalala ko kasi binigyan ako noon ng gift yun ng galing sa parents ko kasi nag-top 1 ako sa klase namin. Yung pinakauna kong cellphone, dahil sikat na sikat yung brand ng Nokia dati. So yung pinakauna kong naging cellphone ay Nokia 3315. So naalala ko kulay gray pa yun. So grabe tuwang-tuwa ko nun kasi yun yung pinakauna kong cellphone sa sarili ko. Kasi sa family namin, hindi yun yung pinakaunang cellphone. Kasi nagkaroon ng cellphone yung tatay ko prior to that. So ano ba yun? Sony Ericsson ba yun? Parang ganun. Yung may antenna pang maliit. So, tuwang-tuwa ako kasi that time, meron na ako mga classmates na may cellphone na. So, parang, pinursigihan ko talaga mag-aral para magkaroon ako ng cellphone kasi nag-wish ako sa parents ko na sana magkaroon ako ng cellphone. And nung time na yon, bagong labas lang din yung Nokia 3315. So, ayun, nagkaroon ako. Ayan. So, kayo ba mga kuya at atings, naalala nyo pa ba kung kailan kayo una nagkaroon ng cellphone at kung anong brand yon and make and model yon? Nung mga panahon na yun, grabe no, ibang-iba talaga. Imagine niyo yung cellphone dati. Back then, yung Nokia 3315, yung mga yan, pagandahan ng ringtones, yung binibili pa yung ringtones, 'di ba? Tapos yung backlight. Yan. So, naalala ko yung pinaka-original kong cellphone nun, yung Nokia 3315 na yan. Yung backlight niya pa ay kulay parang yellow-green yata yun. Green, parang ganyan. Ba? So, dati, pwede kang mapunta sa phone shop, tapos palitan mo yung backlight mo. Hindi ko alam kung backlight ba tawag dun mga kuya at atings. So, comment down below. Tapos, pati yung casing ng phone, meron iba't ibang kulay na rin at saka design, di ba? So, ayun. Pero, nung nakatanggap ko yung bago kong cellphone na yun, nag-stick ako dun sa original na casing na kulay gray. Grabe, nung time na yun, no? Yung cellphone mo, plainly for SMS, di ba? Tsaka tawag-tawag, ganun. Tapos naalala ko pa, kung naalala nyo rin mga kuya at atings, no, yung send to many feature sa pagte-text, 'di ba? Wala pang group chat noon. Parang send to all, send to many, ganyan. Tapos kapag wala ka ng load, yung sikat na
check operator service. So kung mag-send ka ng message tapos wala ka ng load, 'di ba? So lalabas yung error message na yan, check operator service. Ibig sabihin kailangan mo na magpa-load. Pero mga kuya at atings, hindi ko na maalala kung paano ba yung loading nun. Meron na bang Smart and Globe nung panahon na yun? Hindi ko ma-recall kung paano nagpapa-load. But anyway, so siguro yun na rin yun, pero hindi ko talaga siya ma-recall. Tapos meron pa nga di ba? Kapag ka naglolo ko yung SIM card mo, pag bumili ka ng SIM card, meron silang tinatawag na PUK 1 and PUK 2, parang ganyan. So parang kapag nagloko yung SIM card mo, or parang na-block ba yan? Tapos para ma-unblock mo, meron kang PUK code, tapos i-enter mo yung code na yun, di ba? Para mag-work siya ulit. Nakakamiss. Tapos, ano pa ba? Dun sa Nokia 3315 na yan, naalala ko yung mga laro So, yung mga sikat na laro dyan, yung Space Impact. Ayan. Tapos, Snake. 'Di ba? Nakakatuwa. Galing-galing dati, no? Ang simple ng buhay. Pero, kung babalik ka dun sa sa idea ng text and tawag lang, 'di ba? Hindi pa siguro tayo ganoon kasubsob nun sa paggamit ng phone kasi wala pang social media nun, 'di ba? Yung kagaya ng mga nauso na ngayon, 'di ba? So anyway, so yung phone na yon, alam ko tumagal siya pero hindi ko na alam kung nasan siya actually. Pero sana na-save ko siya, no? Para mas maganda. Parang remembrance, ganun. Pero anyway, mga kuya at atings, no, nakakamiss yung panahon dati. Dahil, kumbaga, titingnan mo yung simpleng buhay dati. Pagdating sa parang ganyan, yung cellphone, parang yung technology dati, hindi pa ganun ka-boom. Parang simple-simple lang ng buhay. Pero syempre, iba pa yung buhay bago yung may lumabas na cellphone, yung mga bata, as in batang-bata pa tayo, di ba? Pero, grateful din tayo kasi yung mga development na yan na nangyayari, development sa technology, parang na-improve din yung buhay natin, di ba? So napapadali yung mga bagay na dati, kung gagawin natin siya dati, parang aabutin ka ng mga 10 taon, ganyan. Pero dahil nag-i-improve na nga ang buhay, even technology, so ibang-iba na talaga. Ayun. Ayan, mga ating, nag-alarm na. Ayan, mga kuya at atings, kayo ba, naalala nyo pa ba kung ano yung pinakaunang cellphone na nagamit nyo, na pag-aari mo, at kailan yun? Diba? Namimiss mo rin ba yung mga panahon na yun? Gaya ko. So, mag-comment ka na dyan, kuya at atings, wag na kayong mahiya. So, kung may similar stories kayo, wag na kayong mahiyang i-share. Kung meron din kayong idea kung ano yung mga gusto nyong marinig sa mga susunod kong videos, so leave a comment below for your suggestion. Baka may similar stories din ako, di ba? Para mas makarelate kayo sa kwento. So, mga kuya at atings, hindi ko na patatagalin pa. So maraming salamat kung nag-stay ka hanggang sa dulo ng video na to. And sana natuwa ka sa content na to. Kung natuwa ka, please like the video and also share the video. And kung di ka pa nakapag-subscribe, don't forget to hit the subscribe button. And also, hit mo na yung notification bell para hindi mo ma-miss yung mga susunod kong videos. Alright? Thank you very much mga kuya at atings, and kita-kits tayo sa susunod kong kwento. Bye po!